starting to think is to create. Sabi nga, short-term goal and long-term goal. So, I'm sure familiar na po tayo dito. Separate nyo po yung long-term, separate nyo po yung short-term. Yung mga short-term po, ito po yung mga tinatawag natin. For example, mahilig po kayo sa jacket, sa mga babae, mahilig po kayo sa mga pang-makeup. Ayan, mga short-term goal. Mahilig po kayo sa relo. Kung anong gusto nyo. MK ba? Fossils? Maraming mga relo ngayon eh. Mga trending, di ba? So, marami. So, ano ba yung short-term nyo? I-separate nyo. Ano ba yung long-term? Ito po yung kotse. Separate nyo din yan. Ito po yung dream house. Ito po yung 1 million mo. So, i-separate mo. Para nang sa ganun, hindi maglaban utak mo. Pag tumatrabaho ka, nakafocus ka muna, saan? Sa short term. Maliit lang muna. Diba? Kasi hindi naman pwedeng, ano ba pangarap mo? Gusto ko kaagad 1 million. Ikaka-join mo pa lang. Yung utak mo, 1 million, paano ko makuha yun? Ang hirap isipin ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. So, anong sisimulan mo? Short term. Anong mindset mo? 5,000 muna. Ang gusto ko, 5,000 pesos. Para medyo makatotohanan. Mas learn and teach. Hindi lamang ang nauna. Lamang po ang may alam. It doesn't matter na matagal ka na sa business, pero hindi ka naman nagle-learn, wala rin po yun. Ulitin ko po, hindi po lamang ang nauna, lamang po ang may alam. Paano po ba? So always remember, hindi ibig sabihin na 1 year ka na, ito 1 month pa lang, lamang ka na sa kanya. It doesn't mean kung gaano kalalim yung mindset mo sa business. Kasi hindi ibig sabihin na year ka na sa company, pero hindi mo siya sineryoso, hindi mo siya binigyan ng oras, ng time, hindi ka nag-learn, wala kang maititeach. Hindi mo maituturo ang isang bagay na hindi mo ginawa. At hindi mo ma-share ang isang bagay na hindi mo na-experience. Again, must learn and teach. Always remember, pag ginagawa mo yung business, dapat nagle-learn ka. Dapat nag-skills improvement ka. Hindi pwedeng walang learning. Kasi through learning, doon ka magkakaroon ng soon-to-be earning. Kaya nga lagi sinasabi, learn, learn, and learn before we earn. Before kumita, mag-learn. Walang income, wala kasing learning. Maliit income, maliit kasi ang learning. So kung yung alam mo, yun yung chance na pwede mong kitain sa business. Nakuha? Okay? So okay lang po ba na dapat pag nag-teach, dapat may learn. Hindi pwedeng ang galing mo magturo, pero hindi ka naman nag-learn. Hindi pwedeng ganun. Okay? So yun po yung tatandaan natin. Madali lang magsalita. Sabi nga nila, di ba? Madali sabihin ng mga bagay-bagay, pero mahirap patunayan. Mahirap patunayan. Now, ngayon, kung kasama ka sa 20%, mamaya pag-uwi, mindset mo sarili mo. Sulat mo na sa papel o sa notebook mo. Darating yung time. Pero hindi pa tayo sure hanggat hindi ka dumadaan sa pagsubok. Hanggat hindi ka dumadaan sa karera ng buhay mo. Paano malalaman na nasa pagsubok na ako? Paano malalaman na kapag nandun na ako sa moment, na hirap na ako? Emergency, darating yung situation, darating yung problema, darating yung emergency malaki. At pagdating ng emergency, doon magkakasukatan. Kung tutuloy ka o hindi. Nakuha? Kaya okay lang ba? Pagdating na emergency, dapat maging ready ka. Yung mindset mo, mawala na yung award-winning reasons. Matanggal na yung mindset na pababa. Lahat tayo paangat. Nakuha? Kaya always remember, pag ginagawa mo yung business, maraming bagay ang hahadlang. Maraming bagay ang hihila pababa. Kasi ganito yan, pag umaangat ka, ganito, paangat ka. Angat, ang dami nakahawak sa paa mo.
Sino yun? Ito yung mga negative mong kaibigan. Yung mga negative na family na ayaw maniwala. Yung mga negative na mga pinsan, kaibigan, barkada. Sila yung nakahawak sa paa. Now ngayon, pag paangat ka, ang hirap eh. So anong gagawin mo? Bibitawan mo muna. Hindi naman habang buhay. Ipo-pause mo muna yung sinabi natin kanina. Pause mo lang muna. Para pag umangat ka, mas mabilis. Ngayon, pag nasa taas ka na, edi balikan mo sila. Mas mabilis mo sila maangat.